Alright mga Lodi Bros, napakagandang panahon na naman and we're back. Almost 4 months na rin tayong hindi nakapag-vlog. Sobrang daming mga pinatupag, mga pangyayari sa buhay. Pero ito na, nagbabalik na tayo. Nakakatuwa lang kasi kahit na wala tayong vlog, marami pa rin nag-feedback, marami pa rin nag-comment. So, naramdaman din talaga natin yung suporta ng mga Lodi Bros natin. And now, siguro naman napapansin ninyo, nag-improve na yung ating video, no? Yung quality. Dahil na-upgrade na tayo ng camera. Woohoo! After 3 years. So, sa wakas, nakapagpalit na rin tayo ng mas magandang camera. Pero thankful pa rin tayo sa dati nating camera. Yung SJ-Cam SJ6 Legend. So sobrang affordable ng camera na yan. Good for ano lang, kumbaga starting. Kung gusto mong magsimula mag motovlog or kahit na anong vlog pa yan, pwede na. Pero mapapansin niyo, ibang iba yung yung quality ng bago nating camera ngayon, which is the DJI Osmo Action 4. So, hindi naman siya pinakamahal na camera na mabibili mo. Pero I can say, kaya na nito makapagsabayan sa mga sikat na brands tulad ng GoPro, di ba? Pero, hindi siya ganun kamahal. Tapos, sobrang linaw at sobrang quality ng mga video magagawa ko. So, testing lang muna itong vlog na to. And by the way, wala pala tong external mic. So ang ginagamit ko is yung built-in mic. So yan, naririnig niyo yung boses ko. O naririnig nyo nga ba? At 75 kph ang lakas ng hangin. So yan, yung wind noise, ayan ang kanyang input sa kanyang mic. So I hope na naririnig din ako at klaro rin kahit wala pa akong external mic, kasi maganda yung yung noise reduction ng microphone nito. So gusto ko lang malaman kung kahit ba medyo mabilis yung andar natin tapos mahangin, and then wala tayong external mic, kung ganong kalinaw o malinaw pa nga ba. So ayan, try natin medyo bilisan. So ayan, sound check 1, 2, 1, 2 at 88, 89, 90, 91, 92, 93 kph, 95, 96, 97, 98, 99, 100 at 100 kph. Ito ang aking boses. So ewan ko kung naririnig pa rin ako, pero sana nga naririnig pa rin. So yan. So ano ba yung mga magagandang features dito na nagustuhan ko? Siyempre yung kanyang quality. So ikukumpara natin yung kanyang quality ng material. Yung paghawak mo pa lang doon sa camera makikita mo na agad, mag-feel mo na agad yung build quality niya, matibay. And then yung kanyang size, medyo mas malaki siya kung ikukumpara ko sa dating camera ko. At medyo mas mabigat. So doon ma-feel mo na mas solid. Kaya ang ginamit ko na helmet ngayon is yung mas magaan ko na helmet. Itong Arai, yan o. Arai Rapid Neo, kasi magaan tong helmet na to. So kahit na medyo mas mabigat yung DJI na to, okay pa rin. And then for the settings, ginawa ko lang siyang 1080p, which is the usual sa mga pang YouTube, pang software. And then 50 frames per second. And then naka rock steady tayo na stabilization para talagang smooth na smooth yung biyahe natin kahit na medyo matagtag ang ating mga dadaanan. So hindi ko siya ginawang rock steady plus para hindi masyadong makrap yung image or yung field of view natin. Speaking of FOV, nilagay ko siya sa ultra wide para maganda yung effect habang tayo ay nag-cruise. And then sa color naman, normal. Hindi kasi ako masyadong ma-edit when it comes to mga color saturation, kung ano man yan. So para hindi na ako mamroblema, so ginawa ko is normal. And then yung
White balance niya naka-automatic. Contrast and sharpness -1. And yung ating ISO is naka-automatic din. So, yun lang naman ang ating setting dito. So, kung meron kayong mas magandang setting para sa pagmo-motovlog, especially daytime, kasi usually daytime tayo nagmo-motovlog eh. Baka pwede naman pa-comment kung meron pang mas magandang setting dito sa ginawa ko. Pero so far, satisfied na rin naman ako. Kasi talaga may comparison ako from my older camera. So ano ba yung mga iba pang features na nagustuhan ko rito? Yung ease of use. So kapag gusto mo siyang i-detach or i-attach, meron lang siyang magnetic clip. So hindi ka na mahirapan na ayusin ulit yung pagkakasalpak mo sa yung chin mount. Kung paano mo siyang pinwesto, hindi mo na siya mababago dahil naka-permanent na siya na kung paano yung angle ng camera mo sa yung helmet. So nakaset na lang siya doon, sasalpak mo na lang, and then yun na, pag narinig mo na yung snap, make sure lang na nakasalpak na maayos. And then isa pa yung quick capture niya na setting, isang pindot mo lang doon sa may bandang itaas, yung may red doon na button, automatic magseset na siya agad kung video ang gusto mo or photo or time lapse or etc. So once na pinindot mo yun, automatic magpa-function na siya. Kung hindi ka na mag-iisip pa na kung ano pang mga gagawin. And then ang maganda rito, ang tagal bago malobat ng battery. Yung dati ko kasing camera, kapag sinet ko siya sa 1080p 60 or 1080p 50, mga 40 minutes lang to 1 hour, depende rin sa setting ko, nalolobat na siya. Pero ito, kaya niya more than 1 hour na mataas yung iyong resolution. So talagang hindi ka mabibitin, plus meron pa siyang dalawang free battery kapag ang kinuha mo is yung Adventure Combo na package. Kung hindi ko naman gagawan to ng review or ng vlog, ano lang, impression lang. Marami na rin naman mga gumawa ng reviews dito sa action cam na to. So parang sa akin is yung impression lang kung ano yung masasabi ko sa camera na to bilang isang bagong user ng mas magandang quality na camera. So may mga naka-line up na tayo ng mga So abang-abang lang mga Lodi Bros, meron tayong mga naka-line up ng mga motor. Nakaraan pa yan, kaya lang hindi ko nga maharap dahil nga nasira rin yung camera natin. Ang tagal kong naiwan yung battery sa loob mga 3 months. O nakalimutan ko, sinay ko lumubo na dun sa loob hanggang nag-crack na yung screen. Hindi ko na nga mabunot yung baterya So isa pa rin sa mga dapat iwasan, no, yung baterya nakababad sa loob ng camera. Kapag hindi mo ginagamit, let's say more than a week, tanggalin mo na lang muna. So abang-abang lang mga Lodi Bros, we're back, I'm so excited. So shoutout kay Teacher Ports, aking asawa na nagregalo nito sa akin. Mother's Day, pero ako yung may gift no. So belated happy Mother's Day pala sa lahat ng mga dakilang ina dyan, ng mga tahanan, mga ilaw ng tahanan, alright? At hanggang dito na lamang mga Lodi Bros. See you sa mga susunod na vlogs. This has been your bro, nagsasabing always ride safe. Na-miss ko kayo. Stay alive. God bless.